themselves apostles, and on them He built the church. Hindi naman hindi naman sinabi ng Panginoong Jesucristo, maliligtas kayo kahit anong gagawin ninyo. Gusto niyo lang maligtas. Hindi. Otherwise, bakit na siya nagpakatao? Bakit na siya gumawa ng simbahang katolika? Para ano? Diba? Para tayo maligtas. Kahit na tayo walang pera, kung ilang euro natin, pagkakabilan tayo ng simbahan ni Kristo, ay maliligtas tayo. Pero that's the time, that is when we realize the beginning of our faith. Ito ang problema natin, mga Pilipino. Kasi karamihan sa atin na binyagan na tayo sa pa. Wala tayong malay kung ano nangyayari sa buhay natin, di ba? Pero hindi naman yan ang excuse Dahil sa may mga magulang naman, ala naman ko yung mga magulang, walang malay. Dinala yung kanilang anak para mabinyagan. At bago tayo binuhusan sa tubig ng binyag, tayo ay nangako sa Panginoon. Talagang napaka-importante. Problema, kahit dito sa mga kulong kayo, sino sa atin, sino sa inyo, ang nakakaalala sa kanyang araw ng binyag? Taas sa kamay. Kung kailan kayo nakatanggap ng certificate of baptism para kayo naging miyembro ng simbahan, sino nakakaalala sa kanyang araw ng pagbinyag? Isa lang? Sino mo yan? Teka muna, nabinyagan pa kayo lahat. Kasi kung wala kayong binyag, you have no right to participate in the Eucharist. Because the Eucharist is the gathering of the children of God. You see how important, that's the situation. Ako naging obispo, 15 taon na, nakikita ko ito, di lamang sa ibang lugar, kundi sa diocese ko. The absence of the consciousness and awareness of the importance of the day of baptism. Di ba? What do we celebrate? What do we celebrate? Our birthday. Di ba? Sino hindi nakakalam ng birthday? You see, everybody knows his or her birthday. Why? Celebrate it. Celebrate it. Why? What's the big deal in celebrating the birthday? Ano? Siyempre, naging tao ako, di ba? Kung naging aso ako, di ba? In Tagalog, what's your birthday in Tagalog? Araw ng kaarawan. Nasa na mga bisdak dito, Bisaya. Sa Bisaya, mas maganda translation, di dahil sa ako'y Bisaya. Yung birthday sa Bisaya, adlaw ng atawhan. The day that you become a human being, naging tao ka. Kayo sa Tagalog, araw na kayo'y naarawan. What's the big deal of being naarawan? Celebrate yan. Pero sa amin, that's a big deal. Na ako'y naging tao sa araw na yan, kaya I celebrate because man is a very important creature of God, the apex of God's creation. Di ba? But there is something even more than the gift of human life. Kahit man ikaw ay ang pinakamagandang tao o hayop sa balat ng lupa, kahit ikaw man ang pinaka-powerful, kasi ikaw ay presidente ng United States, o anumang klaseng grupo na ikaw ay presidente, at kahit man ikaw ay napaka-yaman na tao sa daigdig, sabi ni Kristo, unless a man is born again in water and spirit, he shall not enter the kingdom of heaven. Kung hindi ka mapinyagan sa pagkapananampalataya ni Kristo, hindi ka nakakapasok sa kaharian ng Diyos. Kahit na araw-araw kayo mag-anniversary celebration ka, ay saan ka patungo yan? So, it's very important, my dear friend. Our Catholic faith is what gives meaning and value to every event in our life. And that's why the church wants really to make this celebration something that should bring to us our awareness and consciousness of our faith. I am stressing this because medyo nami-misplace yung ating mga ating attention. What I mean? Kasi also the word of Jesus is reminding us that we cannot serve both God and
We cannot say, meron pa sinabi si San Pablo. Si San Pablo, yung sabi niya, makamundong, ang makamundong isipan at ang makadiyos. Dapat ang unahin natin ang ating pagkamakadiyos, hindi yung makamundo. At makamundo, kung ano-ano yung mga groups natin na para tayo magkapera, para tayo masaya, para tayo hindi mag-sport. Maganda yung mga yun. Pero tayo mga may pananampalataya at dapat natin bigyang halaga ay yung grupo ng simbahan. Kasi ito yung grupo na nating pananampalataya. At ito yung pinagdiriwang natin na 25 years na tayo ay isang sambayanan Katoliko. Yun ang mas importante. Kaya sana naman, maintindihan natin ito at tayo mga Katoliko, tayo mga Pilipino, maintindihan natin ito ng higit na importansya kaysa sa yung ating sariling mga grupo. Ulitin ko, kayo'y napakapalad dito sa Padua. Yung simbahan, the diocese is so welcoming. They have requested us a priest. And so we sent you a priest, Father Miguel. Siya yung nagsimula para mabuo itong sambayanan ng Kristiyano Katoliko. Kaya tayo nagpapasalamat. Sana maunawaan natin ito. Tayo mga Katoliko mismo. Pero tinatanong ko sa pag-awas, ilan ba mga Katoliko dito sa Padua? Siguro may mga 1,500. Kung sa Vicenza, mayroong 250 families, sabi ni Father Paulino. 1,500. Wala na kayong 1,000. Wala na kayong 500. Dilo mo yan? So, paano yan? Kasi nga, siguro, hindi pa nila naintindihan. O kaya, yung naintindihan nila iba. Yung mga makamundo na gawain. Yung paghahanap laman ng pera. Hindi yung pagsisilbi, paglilingkod sa Panginoon. You cannot serve two masters. You can only serve God. God has given us life. And we have to give Him back all that we have received from Him. So that's the challenge for this celebration. As you look back to the past with gratitude and you live the present with enthusiasm, you know what the word enthusiasm? In God. Enthusiastic. When you're enthusiastic talaga, buhay na buhay ka. Tulad nung pagdating ko, nagulat ako at may megaphone pa, welcome ng obispo. Very enthusiastic. But you can only be enthusiastic, the word theos, in God. Kung talagang ang Panginoon ang nasa puso natin. Kaya kagabi, para sa hindi naka-attend nung program, I stand for you, Jesus. Sa Jesus. Siya lamang dapat nating paglingkuran. Kung hindi siya, saan na tayo pupulutin? Kahit pa naman puno yung bulsa mo ng euro, aanin mo naman yung euro niyan. Sabi karamihan ng mga Pilipino na nasa abroad, papagawa ng napakalaking bahay doon sa atin. Magdadala mo ba yung bahay pag ikaw ay namatay? Pag-aagawan ng